In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat, saan man panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguriang Kambal, Natanael na taga-Kana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." "Sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka. Subalit, walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, ang Panginoon iyon. Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay ng munting bangka, hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang, mga 90 metro lamang. Pag-ahon nila sa pampang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sinabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda. 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit gaano karami ang isda. "Hali kayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila. Gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpakita sa kanila. Gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito?" "Upo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Upo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat tatlo na siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya,
Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo. At dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilaya natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa mga gawa at sa ikalawang pagbasa sa pahayag. Sa ika-3 linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay, sa Ebanghelyo mula kay San Juan, ipinakita sa atin ang pagmamahal at awa ni Jesus sa kabila ng kahinaan at pagkakamali ng kanyang mga alagad. Lalo na si Simon Pedro, kahit 3 beses siyang itinakwil ni Pedro bago ang pagpapakasakit ni Jesus. 3 beses din siyang pinagtibay sa kanyang pagmamahal kay Kristo. At sa bawat sagot, siya ay binigyan ng bagong misyon. Pakainin mo ang aking mga tupa. Ang unang pagbasa sa gawa ay nagpapakita naman ng tapang ng mga apostol na ipahayag ang mabuting balita kahit sa gitna ng pag-uusig. At sa ikalawang pagbasa sa pahayag, nakita natin ang maluwalhating pagsamba sa kordero ng Diyos sa kalangitan. Isang paalala na ang tagumpay ay sa Diyos. Tulad ng mga apostol, tayo rin ay tinatawag na magbalik loob sa kabila ng ating mga pagkakasala. Magpakatatag sa harap ng mga pagsubok. Magsilbi sa kawan ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal, habag at pag-aalay ng sarili. Mga pagbabago sa panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay, ngayong ika-3 linggo, mas aktibong paglahok sa banal na misa at mga sakramento. Marami ngayon ang muling nagsisimba, nagkukumpisal at lumalapit sa Eucharistia. Ang pagbabagong buhay sa pamilya at pamayanan. Nagiging mas bukas ang komunikasyon sa pamilya. Maraming nanunumbalik sa pagbabahagi na ng salita ng Diyos. Ang pagpaigting ng mga gawaing kawang-gawa. Tila dumarami ang mga outreach program, feeding missions, at tulong sa mga nangangailangan. Mas malalim na pagninilay sa kahalagahan ng buhay sa gitna ng mga pagsubok, gira, kalamidad, pandemya. Nakikita natin ang pagpapahalaga sa buhay at kapayapaan. Ang tugon natin bilang simbahan, ang pananampalataya na isinisabuhay, hindi lamang sinasalita. Ang pagtanggap sa misyon ng pagmamalasakit sa kapwa, pagsisisi at pagwawasto sa mga pagkukulang
lalo na sa pagiging maligamgam sa pananampalataya. Paano natin baguhin ang ating mga pagkakamali sa pamamagitan ng paglapit sa sakramento ng kumpisal, pagtutuwid sa ating mga gawi, pag-iwas sa tsismis, pagdadamot, pagwawalang bahala sa mahirap, pagpapakita ng tunay na pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig sa kapwa. Ang ating mga referensya ay nagmula sa Juan, sa Gawa, at sa Pahayag, sa Catechism of the Catholic Church, section 1422-1498, tungkol sa pagpapatawad at sakramento ng pakikipagkasundo. Evangelii Gaudium ni Pope Francis panawagan sa aktibong pagiging misyonero ng bawat Kristiyano. Manalangin tayo para sa kagalingan at para sa mga yumao. Mahal na Diyos, aming Ama, sa paggunita sa muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesus, lumalapit kami na may pusong mapagpakumbaba. Hinihiling namin ang iyong pagpapala at kagalingan para kina Obispo si Bantolo, Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, at Padre Nathaniel Cañares. Idinadalangin din namin ang buong sangkatauhan, lalong-lalo na ang mga may karamdaman na nakikinig at nanonood ngayon. Pagalingin mo sila, O Panginoon, ayon sa iyong dakilang awa at kapangyarihan. Sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na Inang Maria, dalangin din namin ang kapatawaran at kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga pumanaw, lalong-lalo na ang kaluluwa ni Pope Francis, kung siya man ay tinawag mo na sa iyong piling, at ng lahat ng aming mga yumaong mahal sa buhay. Mahal na Birheng Maria, Ina ng awa at kagalingan, ipanalangin mo kami, ihandog mo sa iyong anak ang aming mga panalangin at pag-asa upang sa huli kami makasama nila sa buhay na walang hanggan. Sa ngalan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ng mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!